Marami nang nagtatanong sa akin ano daw magandang gamitin na materials na photo paper para sa kanilang mga photo print. Usually sa mga rush ID or sa mga as in pinapaprame na mga picture. And kung nasa studio ka mga tropa, pwede mo rin itong gamitin. Ibig kong sabihin, meron kang printing business na meron kang printing studio, pwedeng magpa-print sa'yo na tipong i-edit mo na nakatoga or mismong pwedeng magpa-print sa'yo na pipicturean mo as nakatoga. Ito yung usually na ginagamit ng mga papel at meron pang mga iba na sa susunod sasabihin natin. Pero so far, ito yung mga pinakamagaganda na materials or photo paper na nalalaman ko dito sa ating printing business. At ito lang talaga yung ginagamit ko na materials. Sa susunod, medyo may mga kamahalan din yung ibang mga photo paper, pero ito yung mga budget meals talaga na so far sobrang ganda na ng mga output. Pwede to sa inyong mga Epson 121, 3210, 5290 at kung makikita ninyo 260 GSM siya. Pero yung pagka 260 GSM niya, hindi naman siya ganun kakapalan. At lalong-lalo na etong puyi na RC Satin. Kung kayo ay owner ng Epson 121 at namomroblema kayo sa mga roller marks or yung mga merong shark tip na tinatawag, eto yung kailangan nyong gamitin para walang mga shark tip. Iba nga lang yung pinaka-surface niya medyo maaligasgas na which is ayun yung tinatawag na satin. Satin type na photo paper. Pero sobrang quality nito. Even sa mga photo booth, ito yung ginagamit kung gusto nyo ng mga RC satin. Pero madalas din na ginagamit yung glossy. Pero dito sa vlogs natin, sasampulan ko kayo kung ano yung pinagkaiba din ng Yasen at netong Puyi RC satin at hopefully maipaliwanag ko sa inyo kung ano yung mas maganda dito. Para sa akin kasi, ang madalas kong ginagamit etong RC satin ni Yasen. Pero okay lang din naman etong Puyi. So, titignan natin yung output niya. Magpiprint tayo ng photo. I-borderless natin dito sa A4 na size ng photo paper na to using our pigment ink. At kung tatanungin nyo ako kung pwede rin siya sa dye ink, yes, pwede rin siya sa dye ink. Yung sa dye ink mga tropa, gagawin na lang natin na part 2. Pero unahin muna natin yung pigment ink. Additional lang mga tropa, may mga nagtatanong din kasi sa akin kung ano-ano daw ba yung pwedeng gamitin sa kanilang mga printer. Mga tropa, kung yung mga printer ninyo ay kagaya ng mga ginagamit natin na Epson printer, basta kapag bibili kayo ng mga media or yung mga papel or photo paper, dapat may nakalagay na all inkjet printer. Kahit anong brand pa yan, basta yung printer mo ay inkjet, pwede. Kung etong papel na to or photo paper na to, kung gagamitin mo naman, kung meron kang laser printer, maaaring hindi compatible etong photo paper na to. Dapat hahanapin mo na merong nakalagay na laser printer applicable. So sa tingin ko, etong mga ganitong photo paper, for inkjet printer lang talaga siya. So i-price check muna natin ng mabilis. Yung Puyi RC Satin 115, yung isang set niya ng A4, meron na siyang 20 sheets. At yung Yasen naman mga tropa, 119. Di hamak na mas mahal ng kahit papano etong Yasen. And without further ado, ipiprint na natin sa ating Epson printer 805 etong mga picture natin dito sa dalawang brand ng photo paper. And sa part 2 ng video natin, ipiprint naman natin siya sa dye ink. Para kung dye ink lang yung printer ninyo, makikita ninyo kung ano yung output niya. At okay lang kung dye ink yung printer ninyo dahil etong mga photo paper na to, maganda naman talaga yung mga coating neto. At kahit papano, medyo matagal naman yung fading ng inyong mga dye ink dyan. Kung dye ink lang talaga yung gamit ninyo. And syempre, iba pa rin talaga yung advantage ng pigment ink, pero meron talaga siyang mga cons. Kumbaga, medyo may experience ninyo minsan na merong pagka-greenish. And ang advantage lang talaga ng naka-dye ink ay yung color management niya. No need nyo na siyang ayusin pa or i-color correct, as in print lang kayo. So simulan na natin. At eto na yung output ng dalawang brand natin, RC Satin, which is yung Yasen Super Premium Satin at yung isa naman na Puyi na RC Satin. Sa totoo lang mga tropa, halos wala silang pagkakaiba at hindi siya masyado noticeable kung hindi mo siya masyado papansinin. Pero ako mga tropa, dahil medyo may
pagka-arte talaga ako sa mga ganitong bagay, isi-share ko sa inyo kung ano yung na-experience ko dito sa dalawang brand na to at ano yung tipong pinagkaiba nila na para sa akin lang to, sa experience ko lang to. So unang-una, dito sa RC Satin ni Yasen, medyo meron siyang pagka-darkish and same lang din yung settings na ginawa natin dito. As in, napaka-minimal na medyo may pagka-dark etong RC Satin ni Yasen. At napansin ko sa kanya, yung pagka-satin niya, as in medyo strong yung pinaka-surface niya. As in, maaligasgas talaga siya. Kung ikukumpara mo siya dito sa Kuyi, medyo may pagka-glossy pa siyang datingan. Eto nga pala yung Kuyi, hindi kasi masyado noticeable sa video. At eto naman yung Yasen. Dito sa Kuyi, medyo meron siyang pagka-glossy ng kahit papano. At napapansin ko dun sa kanyang pinaka-output, medyo slightly glossy pa siya. Hindi ganun kalakas yung kanyang pagka-RC Satin, yung pinaka-surface niya as RC Satin. Dito sa Yasen talagang napaka-strong. Kasi nga ito ay super premium RC Satin. Siguro ayun yung pinagkaiba niya dahil ang dami talaga nung parang pinaka-aligasgas sa surface niya. Which is sa tingin ko ayun yung nagpapa-dark ng pinaka-photo. Hindi naman siya as in dark na dark. Konting percentage lang, as in halos same din talaga sila. At napansin ko din dito sa Yasen na Satin, medyo may pagkakapal siya, although parehas silang 260 GSM. Sa pills mga tropa, medyo mas makapal yung Yasen sa pills ko. At kung titignan niyo dun sa mismong pinaka photo paper niya, kung ikukumpara mo siya side by side, sa tingin ko lang to mga tropa, as in parang sa tingin ko mas makapal tong Yasen. At nagtataka ako dito sa Kuyi RC Satin, dati ko pa na experience to, iba talaga yung pagka 260 GSM niya, iba yung kapal niya. Ibig ko sabihin yung 200 GSM niya, hindi siya ganun kakapal. Kaya okay na okay to sa ating mga printer, etong Kuyi na RC Satin. At ang nagugustuhan ko lang talaga dito sa super premium na RC Satin, yung pagka-strong talaga nung kulay niya. Dun ko naman nagugustuhan to. And kung gusto ko naman na medyo light, yung pagka hindi ko masyado maalala kung ano yung pinaka-term, pagka-vibrant ata yung kung medyo may pagka-vibrant or medyo litaw pa yung pagka-glossy, eto naman yung gamitin ninyo. Halos magka-parehas lang din naman yan ng presyo. Halos 5 piso or 3 lang yung pagitan yan. And I highly suggest mag-Kuyi RC Satin na lang kayo kung hindi kayo fanatic na itong Yasen. Kasi medyo selective etong Yasen na super premium RC Satin. And ako, kagaya ko, medyo nagagandahan na ako dito. So iba-iba naman tayo ng panglasa, and masasabi ko, etong Kuyi RC Satin, eto yung parang pinaka-standard dito sa printing business na kahit yung tipong medyo may pagka-arte ka, magugustuhan mo talaga tong RC Satin ni Kuyi. At talagang eto yung halos all-time favorite. Napakaganda din nung coating niya, and yung pagkaka-print ng mga tipong mga shadow, okay naman. So far, so good. Okay na okay to, etong dalawang brand na to, and nasa sa inyo na lang kung ano yung gusto nyong gamitin. And ako mga tropa, halos ina-alternative ko to kasi minsan meron din time na nai-encounter ko dito sa Yasen Super Premium Satin, minsan sumasabit siya sa pinaka edge or yung kanyang kantuhan, minsan sumasabit sa printer head. Yun lang yung ayoko sa kanya kasi medyo napapansin ko iba yung pagka 260 GSM din and depende din sa store na pagbibilihan ninyo, minsan ang pangit ng packaging kaya yung pinaka edge nalulukot, di ba? And etong Kuyi RC Satin, so far so good. Sobrang bihira akong na-experience din dito pagkatama niya sa printer head. And kung tatanungin niyo ako kung magkano yung singilan ko sa mga ganitong print na borderless A4, pwede ninyo tong singilin up to 75 pesos up to 100. Ganyan yung singilan ko dito. Napakaganda naman talaga, ayan, no? Kitang-kita mo, borderless talaga siya. Bibilihan mo na lang ng frame, or kung gusto mo mag-package ka pa, bumili ka ng frame. May mga frame naman na nabibili na halagang 100 lang. So siguro singilin mo si client na tipong mga 300 kasama yung frame, kung may mga frame kang mabibili, or nasa sa inyo kung magkanong discount yung ibibigay ninyo. Ayan, so kung gusto nyong
bumili ng ganitong klaseng photo paper, nasa description lang yung link. Halos same na same talaga siya, even sa output niya sa kulay. Ayan oh, napakaganda nung coating talaga. And ayun lang yung napansin ko, medyo may pagka-glossy talaga etong Puyi. Medyo litaw pa yung pagka-glossy niya. Hindi siya sing kapal nung pagka-satin na coating. And kung magpiprint kayo ng mga photos, mas maganda talaga yung mga RC or yung mga resin coated na materyales. Sa pagkakaalam ko, ayun yung pinaka-meaning ng RC satin. Yung RC ay resin coating. And yung satin, ayun naman yung surface niya na medyo maaligasgas, na parang may buhangin. Isa rin yun sa mga factor ng kagandahan ng absorption ng inyong mga photos at yung kagandahan ng output ninyo. Tandaan nyo mga tropa, ito ay pigment ink at next naman natin ay para sa dye ink. Ipagko-compare natin yung output niya. So far so good, huwag kayong mag-alala dito sa pag-fading dahil maganda naman yung kanyang coating. Sa totoo lang, tatagal talaga yan. Bilihan nyo lang ng maayos na frame and like, share, and subscribe. Huwag kakalimutan, huwag magpapauto. Bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo. Tumarami ang